Magandang araw mga bata! Nandito ako muli para turuan kayo ng bagong aralin. Ito ay ang elemento ng kwento. Handa na ba kayong matuto? Kasanayang pagkatuto, natutukoy ang mga elemento ng kwento tulad ng tagpuan, tauhan, at banghay. Balik-aral. Hanapin sa hanay ba ang formal na definisyon ng salitang nakasulat sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Ang mga salitang nasa hanay ba ay A. Pagkapanalo, B. Paalala, C. Kapiraso, D. Nakatoka, E. Lisanin. Ngayon naman, hanapin na natin ang mga sagot na nasa hanay ba. Ang mga salitang na nasa hanay A ay una, tagubilin, pangalawa, nakaatang, pangatlo, iwanan, pang-apat, tagumpay, at pang-lima, katiting. Mahusay ang mga naging sagot ninyo, mga bata. Bigyan nga ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. Paglalahad. Mga bata, nakapasyal na ba kayo sa Manila Bay? Alam ba ninyo kung saan ito makikita? Handa na ba kayo makinig sa aking kwentong inihanda? Ang pamagat nito ay Manila Bay. Kwento ni Binibining Ada, Rizalina B. Abulencia. Isang umaga, inaya ni Nanay Jean ang kanyang mga anak na mamasyal sa Manila Bay na makikita sa Maynila. Tuwang-tuwa naman sina Lisel, Rod at John. Nagmamadali silang naligo at nagbihis para makaalis na agad. Habang sila ay nasa biyahe, maraming nakitang nagtitinda sa daan ang magkakapatid. Naisipan ni Rod na magpabili sa kanilang ina, ngunit hindi siya pinagbigyan dahil may baon naman silang pagkain. Nalungkot si Rod dahil gusto niya magpabili ng sorbetes. Pinaliwanag ng kanyang ate na mas masarap pa sa sorbetes ang niluto ng kanilang nanay. Naintindihan naman ni Rod at nung dumating sila sa Manila Bay, nakita nila ang ganda nito. Napawi ang lungkot ni Rod at masayang nakipaghabulan sa kanyang kuya John at ate Lisel. Nagustuhan ba ninyo ang aking kwento? Ngayon naman, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang pamagat ng kwento? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhang binanggit sa kwento? Pangatlo, saan sila mamamasyal? Pang-apat, bakit nalungkot si Rod? At pang-5, paano napawi ang lungkot ni Rod? Pagtalakay. Handa na ba kayo makinig, mga bata? Ano nga ba ang kwento?
Ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. Elemento ng kwento. May tatlong elemento ang kwento. Ang una ay ang tagpuan. Tumutukoy ito sa lugar o pook at panahong pinangyarihan ng kwento. Ang halimbawa nito, noong unang panahon, sa Baryo Mapayapa. Pangalawang halimbawa, sa malawak na bukirin ng San Rafael, nakatira ang isang matandang babae. Ang ikalawang elemento ng kwento ay ang tauhan. Dito nakasaad kung sino-sino ang mga nagsiganap sa kwento. Mayroong bida, kontrabida, at iba pang tauhan. Maaaring tao ang bida, minsan naman ay hayop o bagay. Halimbawa, sina Julie, Jen, Ann, at Ada ay magkakaibigan na nakatira sa Baryo Mapayapa. Ang tauhang aking binanggit ay sina Julie, Jen, Ann, at Ada. Ang pangalawang halimbawa, hinamon ni Pong Pagong si Kong Kuneho na sila ay magtakbuhan. Ang tauhan na aking binanggit ay si Pong Pagong at si Kong Kuneho. Ang ikatlong elemento ng kwento ay banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng kwento. Ang unang bahagi ng banghay ay tinatawag nating simula. Sa parting ito, pinapakilala ang mga tauhan, ang tagpuan o pangyayarihan ng kwento, at ang pagsasalaysay ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. Ang ikalawang bahagi ng banghay ay tinatawag natin gitna. Binubuo ang gitna ng saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan. Ang ikatlong bahagi ng banghay ay tinatawag na wakas. Dito mababasa ang magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Dito rin makikita ang aral na maaari nating makuha sa kwento. Ngayong alam nyo na ang tatlong bahagi ng elemento ng kwento, ating subukin ang mga tanong na nasa susunod na slide. Panuto, piliin ang tauhan, tagpuan, at banghay sa sumusunod na mga pangungusap. Ilagay ito sa nakahandang chart na makikita sa susunod na slide. Una, Jom, Janjan, Ninita, Lolo, at Lola. Pangalawa, sa hapagkainan ng kanilang bahay. Pangatlo, nang matapos silang kumain, masaya silang nagkwentuhan. Pang-apat, lalong ginanahang kumain ng buong pamilya dahil may dalang lechon ang kanilang lolo't lola. At panglima, masayang kumain ng hapunan ang pamilya Pabalate nang dumating ang kanilang lolo at lola. Mga bata, maaari ninyong kopyahin ang chart na nasa slide na ito. Pagkatapos, pwede nyo ring balikan ang mga pangungusap na binanggit ko kanina para mapunan ninyo ng tamang sagot ang mga chart na ito. Ang una ninyong pupunan ay ang tagpuan. Ito ay ang pinangyarihan o lugar na pinangyarihan ng kwento. Ang pangalawa ninyong pupunan ay ang mga tauhan. Dito nyo isusulat ang mga tauhang binanggit sa kwento. At ang ikatlo ninyong pupunan ay ang banghay.
Hanapin nyo sa mga binanggit kong pangungusap kung ano ang simula, gitna, at wakas. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para ito ay sagutan. Handa na ba kayo? Tandaan, ang elemento ng kwento ay tagpuan, tauhan, at banghay. Ngayon naman, ating tayahin ang inyong natutunan. Panuto, tukuyin kung anong elemento ng kwento ang mga sumusunod na pangyayari. Isulat sa patlang kung ito ay tagpuan, tauhan, o banghay. Una, isang umaga, pumunta ang magkakaibigan sa parke. Pangalawa, Jana, Mikey, Brennan, at Brandon. Pangatlo, sa wakas, napagkasunduan na lamang nila na umuwi na lang ng kanilang bahay. Pang-apat, sila ay nagutom, ngunit hindi sapat ang kanilang pera na pambili ng kanilang pagkain. At panglima, naisipan nilang mamasyal at maghabulan sa damuhan. Mahusay mga bata, binabati ko kayong lahat. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.